Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Itong tungkol mga kabunyog sa pag-endorso ni PBBM ay kasi nagiging mainit na naman, Nagiging mainit na naman ang issue. Sino ba talaga ang i-endorso ni PBBM? Ay kasi sabi daw, hindi daw si Leni, hindi rin daw si Risa. May mga lumalabas, si Junvic Rimulya daw. May nagsasabi naman si Gibo Teodoro. May nagsasabi naman, may nagsasabi naman si Sani Angara. May nagsasabi si Vince Dizon. Kaya, tuloy ngayon, pinag-uusapan pa rin sino daw kaya ang i-endorse ni PBBM. Nung kumalat yung balita na si Junvic Rimulya ang i-endorse, maraming mga DDS ang nag-react, ay maraming mga pro-BBM na mga vloggers at supporters ang nag-react. Sabi, hala, kung si Junvic din lang ang tawag nila kay Junvic, hindi Junvic, Junwick. Mahina daw na mahina week. Kaya Junwick. Anyway, ang sabi ng mga pro Marcos, kung si Junwick daw, si Junvic ang i-endorse ng Pangulo, pasensya na, hindi daw nila masusuportahan. So, medyo talaga marami sa mga pro Marcos supporters ang hindi kumbinsido kay Junvic. Kasi nga, sa tingin nila, matatalo lang ito. Matatalo lang ito dahil kung ang kalaban halimbawa si Sara Duterte, mahirap manalo si Junvic Rimulya. Si Junvic din kasi wala namang kahangahangang accomplishments eh. Ay tingnan nyo yung mga ngayon. Tingnan nyo yung mga maraming mga wanted ng batas ni hindi man lang naaaresto. Si Bantag, kahit nga si Charlie Atong Ang, mayroon na yang reward money. Wala pa rin. Tapos sila Harry Roque, sila Saldico, hindi pa rin naaaresto at napapabalik sa Pilipinas. Siyempre, ang negative niya na epekto ay kay Junvic Rimulya. Kaya marami ang nagre-react kahit sa mga pro Marcos na hindi nila gusto si Junvic. Iba na lang. Mayroon namang nagtutulak kay Gibo Teodoro. Kaya lang, ang problema naman kay Gibo Teodoro, nakilala lang si Gibo Teodoro sa stand sa anti-China. Kasi siyempre, Department of National Defense Secretary siya. Okay, matibay siya sa paglaban sa China. Pero siyempre, ang issue sa Pilipinas, kung tatakbo kang presidente, dapat, ang malaking issue sa Pilipinas, ekonomiya, kabuhayan. Ano ang plataforma mo dyan? Dapat, kasi pagdating sa mga butanting Pilipino, hindi masyadong tinitingnan yung issue ng China eh. Dapat nga tingnan din sana yung stand sa China. Kaya lang mas malaki kasing tinitingnan sa Pilipinas popularity, ay si Gibo mas kilala sa sa mayayaman, sa middle class, pero pagdating sa mga mahihirap nating kababayan, hindi masyadong click si Gibo Teodoro. Siyempre, may pagka-elitista ang dating. Bagamat magaling si Gibo, matalino, kaya lang yun na nga. Kaya pagdating sa kampo ni PBBM, yung mga nababanggit na mga pangalan, Junvic Rimulya, Gibo Teodoro, hindi masyadong nagri-ring ang pangalan sa tao eh. So, kailangan talagang maghanap ng magaling na pwedeng suportahan ng Pangulo. Siyempre, ang panawagan ng marami, si Leni Robredo ang i-endorso ng Pangulo. Kaya lang siyempre si Leni kasi hindi pa rin nagde-decide. Si Risa naman, yung handa. Sabi ni Risa, handa siya. Kung siya ang mapipili, handa siya. Kung siya ang pagkakaisahan ng oposisyon, pati kung susuportahan siya ng administrasyon, welcome niya yan. Pero dapat isa lang ang kandidato. Kaya lang, ang nangyayari naman kay Risa, medyo hindi nagpipik sa survey eh. Hindi nagpipik. Magaling sana si Risa Hontiveros. Kaya lang, alam naman natin ang mga butanting Pilipino, parang hindi pa si Risa. Pero siya sana yung magaling na pwedeng maging leader ng bansa.
Kaya lang kahit gaano kagaling, kung hindi pa hindi pa nakikita ng tao na ito yung pwedeng mag-lead sa kanila. Bagamat ginagawa ni Risa ngayon, nag-iikot sa iba't ibang lugar ng bansa para tumaas ang kanyang survey rating. Ginagawa niya naman ang lahat ng paghahanda. Kasi sabi niya, naghahanda siya. Kung siya ang mapili na pambato laban kay Sara o kung kanino man sa kandidato ng Duterte, handa siya. Kaya dito sa ngayon, hanggang ngayon, na ano pa rin, usap-usapan pa rin, sino ba talaga ang i-endorso ni PBBM? Ay kasi may kumalat ngang na hindi naman daw si Lenny, hindi naman daw si Risa ang i-endorse. Kaya maraming nagtatanong, sino ba? Si Junbic? Ay maraming nag-react. Sabi ng hindi mahina yan si Junbic. Si Gibo. Ay, hindi rin si Gibo. Tapos may nagsasabi na hindi, ang i-endorse daw ng Pangulo ay anak ng yumaong senador na ang pangalan ay malapit sa rainy day. Ay pag sinabi nating anak ng dating senador, tapos malapit sa rainy day, rainy o di Sunny, o sino ba yung anak daw ng dating senador o yumaong senador, ay di si Ed Angara, yung father niya, anak niya si Sunny. Ang problema kay Sunny Angara, hindi pa siyempre DepEd secretary siya ngayon, pero hindi naman ibig sabihin na DepEd secretary ka, ka na sa tao, malakas ka na sa tao. Kaya, ito, may mga sinasuggest, Minda, Chanila, Abinyo, Trillanes na lang po tayo. Hindi sa totoo lang. Kung may dapat sanang mag-leader sa Pilipinas, kung mapapabuti ang Pilipinas, Trillanes sa Carissa Hontiveros, sila Lux Spirito, Nery Colmenares, yan na talaga yung dapat nating gawing leader. Kaya lang, ang problema nga, hindi pa handa ang Pilipinas na sila ang maging leader ng bansa natin. Naghahanap pa ng iba eh. Parang ayaw kay Sara, ayaw kay Junbic Rimulya, ayaw kay Gibo Teodoro, pero ayaw din pa kay Trillanes at kay Risa. Alam naman nila na magaling si Risa, magaling si Trillanes. Kaya lang hindi pa handa ang Pilipino sa mga tulad ni Trillanes at ni Risa. Yan ang malungkot. Pero sila sana yung hindi nga ibubuto ni Males Urba si Sunny Angara eh. Kaya ang tanong ngayon, sino ba talaga ang i-endorse ni PBBM? So wala pa, hindi pa malinaw. Wala pa rin kasing nagdideklara kung sino talaga ang mga tatakbo eh. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.